Ayun, magandang araw mga paps. Kamusta kayong lahat? And welcome to another video. So sa mga bago sa channel, my name is Lloyd. Please pa-subscribe and hit that notification bell para notified kayo pag mag-upload ako ng bagong video. So yan, nasa biyahe tayo ulit. And alam niyo na, pag nasa biyahe tayo, wala tayong madalas kausap. So kayo na lang kakausapin ko mga paps. So yun, dahil malapit na ang eleksyon. So ano na, next week na ang eleksyon po. Sa Monday, eleksyon na. So para sa lahat, lumabas kayo at bumoto. Kuhain nyo yung karapatan nyo para bumoto. At iboto nyo yung tamang mga tao. Ilagay natin ang mga tamang tao sa tamang pwesto. So since malapit na yung eleksyon, gusto kong ibigay sa inyo yung aking senatorial lineup. Yan. So hindi ko alam kung makompleto ko yung 12 senators, no? Kasi to be honest, medyo dahil sa mga nangyayaring kaguluhan dyan sa politics, medyo nakakawalang gana na, di ba? Na bumoto, pumili dahil ang thinking natin is ganun pa rin naman ang mangyayari, wala namang magbabago. Pero guys, again, ulitin ko sa inyo, bumoto kayo at kunin yung karapatan nyo. Gawin natin to para sa mga susunod na henerasyon. Alam natin kung gaano kapangit ang politics natin sa Pilipinas, pero walang magbabago kung hindi natin sisimulan ang pagbabago, di ba? So ang pagbabago ay magmumula sa atin. Iboto natin yung mga tamang tao sa posisyon na nararapat para sa kanila. Alright, so my top senators, my senatorial lineup. Number 1. So ito, napili ko tong tao na to kasi bata pa lang ako, ina-admire ko na siya. Para sa akin, siya dun sa mga tumatakbo ngayong mga senador, siya yung may pinakamalaking integridad. Veterano na rin, meron na siyang experiences sa Senate, naging senador na po siya, and tumakbo ang Pangulo ng ilang beses pero hindi nanalo. Pero sa tingin ko, isa siyang magaling na leader kung magiging Pangulo man siya. Kaya nga lang, siyempre politics kasi pasikatan din yan eh. Kung mabango yung pangalan mo, maganda chance mo manalo, diba? Minsan hindi lang yan sa performance, kundi nasa pasikatan din. Anyway, so ang number 1 senator ko is si number 33, Senator Ping Lacson. Yan. So napili ko siya, yun nga, dahil nga para sa akin, isa siya sa may pinakamalaking integridad sa mga tumatakbo. And isa sa nagustuhan ko sa kanya, hindi siya kumukuha ng pork barrel o kung anumang term yung ginagamit nila dyan. Kasi para sa kanya, ayan yung number 1 source ng corruption, lalong lalo na sa legislative department. So ang mga senador ay taga-gawa ng batas at hindi taga-bigay ng ayuda. Tama ba yun? So yun, number 1 is Ping Lacson. So number 2 ko, and isa sa nakita kong may ibubuga din sa Senado, and dati na rin siyang senador, mga paps, is si Senator Bam Aquino. Yan, ang nagustuhan ko naman sa kanya, kasi during his term as a senator, tinutukan naman niya yung edukasyon. Yun, malaking bagay sa akin yun kasi galing ako sa produkto ako ng State University, and madami ako mga kaibigan na kakilala na napagtapos din ng mga state universities na yan, na talagang galing sa walang wala. So malaking tulong po yan para sa pagbabago, para sa pagpapunlad ng bansa natin, na bigyan ng pagkakataon ng lahat ng mga pag-aaral makapagtapos ng pag-aaral, especially ng kolehiyo. Ayan. So number 2 ko is si Senator Bam Aquino. Ang number 3 ko, medyo mahirap na. Yung 1 and 2 ko yan, medyo ano yan,
talagang solid yan, buboto ko yung dalawang yan. So yung mga sumunod na medyo nahirapan na akong pumili dahil alam niyo na madami tayong kinukonsider eh. So number 3 na napipisil ko para sa senador, para bilang senador, yan, si Senator Bongo. And number 2 po si Senator Bongo dahil yan, veteran senator, and I think may mga nagawa naman. Hindi naman siya nagpa-cute lang sa Senado. And nandiyan naman yan. So available naman yan sa website ng Senado. Check nyo na lang. You can do your own research. Ito ay sa akin lang namang pananaw, sa aking opinion lang. So, number 3 is si Senator Bongo. Ayan. Yan, number 4. Number 4, gustong subukan si Jimmy Bondo. Yan, nakilala ko siya as singer, pero lately nalaman ko na abogado pala siya. So hindi ko masasabi na porket abogado siya is qualified na siya bilang senador. Dahil ang senador dapat talaga medyo mayroon niyang alam sa batas. Pero gusto siyang subukan kasi bago, and baka bagong ideolohiya o bagong mukha sa Senado, di ba? So dati na rin naman siyang nasa government. Well, sorry kung mali yun, pero yung rason ko lang talaga is gusto ko siyang subukan bilang isang senador. Next ko is si Colonel Busita. So yan, currently ano siya, representative, party list representative. Representa niya yung mga riders, and maganda yung advocacy niya, no? Yung road safety and yung para sa mga riders. And tingin ko napapanahon din ngayon kung dadalhin natin sa Senado, mayroong isang tao na mag-a-advocate ng road safety, di ba? Lalo na ngayon, ang dami nangyayaring mga aksidente sa daan. So kailangan natin ng someone na mag-a-advocate o magpapasa ng mga batas para mapaganda yung ating mga lansangan. Yan, baka si Colonel Busita na ang ating solusyon sa matagal na natin problema. Subukan natin si Colonel Busita. Yan, nakailan na ba ako? 5. So pang-6. Ang aking pang-6 ay yan. So ang pang-6 ko ay si Senator Pia Cayetano. Siguro dahil pinipili ko siya dahil sa kanyang track record bilang isang senador na rin sa matagal na panahon, and yung mga batas na naipasa niya. Again, hindi ko naman may isa-isa sa inyo yan, nasa website po ng Senado. You can freely check and make your own research. So yan, so number 6 ko is si Senator Pia Cayetano. Number 7. So number 7 ko ay si Congressman Rodante Marcoleta. Yeah, so number 7, siya yung akin napili bilang pang-pitong senador. Dahil din sa performance niya sa House of Representatives. Well, napapanood ko siya sa mga hearings, and I must say, mayroong utak tong tao na to. And baka meron siyang may contribute sa atin sa Senado. O baka sabihin nyo, baka hindi naman natin alam eh. Kahit sino naman iboto mo dyan, hindi ka naman sure kung paano mag-perform yan. Wala naman tayong assurance. So that's why I'm using baka. So ang aking pang-8 senator, ayan, ang aking pang-8 ay si Attorney Vic Rodriguez. Dating Executive Secretary ni President Bongbong Marcos, and yan, abogado, may alam sa batas, and for sure kaya niyang gumawa ng batas. So next ko, number 9 senator ko is si Tito Soto, Senator X
Senate President Tito Soto. Ayan, dahil ano na rin, sa experience, kailangan kasi balance yung Senado natin eh. Hindi pwede lahat bago, hindi naman pwedeng lahat veterano. So, may mga veterano na okay, and I think isa dun si Senator Tito Soto. Dahil matagal naman nang naglikod sa atin niya bilang senador. And naging Senate President pa nga. And for me, performance-wise, pwedeng subukan ulit si Senator Tito Soto. Next on my list, pang 9 pang 10th ko. Ito na lang, pang-kompleto na lang eh, pero actually solved na ako dun sa mga naunang sinabi ko. Dahil again nga, nahirapan na akong pumili ng kung sinong ipoboto dahil medyo kumbaga medyo masalimuot ang ating politika dito sa Pilipinas. Minsan nakaka-discourage ng bumoto. Pero again, kailangan natin bumoto. Kailangan nating tumulong sa pagbabago. Ayan. So next, So ayan. So next natin ang ating pang 10 na ba? Pa 10 senator. I would like to try Erwin Tulfo. Yan, Erwin Tulfo as, kaya lang magiging dalawang Tulfo na sila dun no? But naniniwala naman ako kasi na doon pa sila ng apelido, pero meron silang magkaibang kakayanan, diba? Pwede subukan Erwin Tulfo. And then next ko is sino pa ba? 10, so 11, 12 meron pa akong dalawa. 11 I might try Kiko Pangilinan, but medyo 50-50 ako kay Senator Kiko Pangilinan. And then number 12 might be Francis Tolentino. Yeah, pero again, di pa rin sure pwede magbago. May ilang araw pa bago ang eleksyon. So mag-aaral pa tayo, mag-research pa tayo. So yun, advice ko lang din sa lahat ng buboto ngayong May 12 is mag-research kayo. Do your own research. Huwag kayong umasa sa listahan ng iba. Huwag kayong umasa sa sinasabi ng ibang tao. Is paniwalaan nyo yung sarili nyo. Matatalino naman tayo lahat. Magbasa kayo, manood kayo, makinig kayo sa mga interview, makinggan nyo yung mga platforma nila isa-isa, at sabihin at pag-aralan nyo kung ano yung sa tingin nyo is makakabuti sa bansang Pilipinas. Ayan, isa lang naman ang hangarin nating lahat na mapaganda, mapangat ng Pilipinas. Magtulungan tayo na bumuo ng gobyernong maasahan, gobyernong tapat, at gobyernong pagbibigay sa atin ng ginhawa bilang mga Pilipino. So yung ginhawa, hindi lang yan magbibigay ng pera or anything. Kung sa Senado, yung papanukala magbibigay ng mga batas na makakatulong sa ating development, diba? So yun mga paps, asahan ko kita-kits tayo sa May 12. Bumoto tayong lahat. Let's go! Bye bye.